Nagsimula na po yung grand final ng Champion Chess Tour 2024. Ayan yung lineup. Magnus Alireza, MBL, Nepo, Wesley, Lasabic, Kamer, at Lebon Aronian. So, ang format po nito, ganito, no? Magkakaroon po sila ng round robin. Tapos yung top 2, pasok agad sa pinaka-knockout bracket eh. Tapos yung mga matitira, maglalaglagan pa. Anyway, ano ang nangyari? Sa first game po, Grandmaster Wesley So. Lamang na lamang kay Nepo pero natalo pa. So, nung first game nila ni Nepo, lamang na lamang natalo pa. Nung second game, inamas win si Wesley para magkaroon ng tiebreak na Armageddon na tabla. Pero game number 2, nako po, ang bigat na naman ang laban ni Wesley. Kasi ang nakalaban niya, walang iba kundi si Grandmaster Alireza, ang sinasabi ni Magnus na gusto niyang kalaban lagi. Kasi nga, recently, puro champion ginawa nito sa mga tournament, diba? Anyway, puti po si Alireza. This is game number 1. Nag-knight F3 po yan. D5 naman ang tinira ni Wesley. C4 and then E6. So, napaka-solid lang po na English opening. Yan po yung tinatawag nilang aging court variation, no? So, nag-G3 kunat, Knight F6 develop, Bishop G2, tapos din E5. Ewan ko kung naalala nyo po yung laro ni Ding Liren at ni Gukesh, yung huling laban nila. Ganyan na ganyan po yun eh. So pagka D4 po, nag-castling, Knight C6. So ayan, ganyan yun eh. Tapos pagka D3, ang tinira ni Gukesh doon is Bishop C5. Pero si Wesley, tinira niya po yung number 1 engine move, which is E5. Pagka E5, nag-D3, labas yung Bishop develop. Nag-H3, kinapture niya po yan, binawi ng Bishop. And then kinapture din po yung E3, binawi ng Bishop. Tapos Queen D7 na mali daw. Ibalik lang natin. Ang tamang tira daw po is Bishop E7, tapos mag-castling. Ang Queen D7, bakit po siya mali? Kasi may tirada daw po dyan na Queen B3. Anong meron sa Queen B3? Nagbibigay pressure po sa pawn. Example lang po, no, mag-Queen B3. Paano mo to didepensahan? Actually, kaya po umangat yan para mag-castling. Ayan, so mag-castling. May threat sana siya doon eh, kaso may threat doon, kaya nag-castling muna. Ngayon, pinabimigay lang pala yan, magda-Knight C3 lang. Hindi mo naman kasi pwedeng capturein yan kasi may Knight B5. Ang pinaka-threat po ng Knight B5, kakapturein tapos takes dito. Let's say, depensahan natin yan, itulak. Knight A7 pa rin. Yan pala yung matindi. Dahil pagka takes mo, capture, at luluwa yung king, pwedeng bishop takes dito, o lamang. Kaya po, hindi daw maganda yung Queen D7. Pero ang tinira kasi dito ni Alireza, Knight C3. After Knight C3, Bishop E7 develop lang. Tapos Queen A4 si Alireza. Hindi na naman ganun kaganda. Ibabalik po ulit natin para makita natin kung ano yung best. Queen B3 pa rin. At similar po yung tema niya, bigay pressure po dito. So, ang ginawa nga is Queen A4 na sinagot lang ng castling. At pagka-castling, lamang pa rin po dito si Alireza. Kahit na mukhang coach nakahang yan, di ba? Lamang pa rin dahil sinisimplihan lang ng King G2. Libre yung pawn coach siya. Bakit pinamigay yan? Kasi pag kinapture mo yan, example lang, kinapture, tirahan ka lang po ng Rook AD1. Siyempre, tatakbo yung Queen, maybe Queen F5, at gagawing capture, takes, at ito po yung mababawi din. Lamang po yung pawn structure. Grabe mga isolated. May mga talon doon later on. Lamang po daw talaga dyan ang puti. Ibalik natin. Ayan. So, medyo naguguluhan naman kayo kasi pabalik-balik. Pero kailangan kasi yun para maintindihan nyo lalo. Anyway, nag-Rook FD8. Tumira po ng Rook AD1 to defend. Nag-Knight D4. Pinalit yung Reyna. Na kung saan kinapture yung Reyna. Binawi po ng Torre. Tapos kinapture yung B7. So, nag-1 pawn up. Unang tingin. Pero may Rook B8 yan. Ano meron sa Rook B8? Pag gumalaw po yung Bishop, pwede pong tikman ito. Ayun, kinain na nga yung B2. May bawi din kasi. So, pagka Rook takes B2, nag-Rook B1 para ipalit. Na kinapture lang muna ni Wesley yung E4. Ngayon, libre to. Pero pag kinapture mo yan, mata-takes naman yung kanyang kabayon 2 pieces, for a rook. Kaya hindi ginawa yan. Ang ginawa, kinapture po yung E4 na sinagot lang ni Wesley ng Rook C7. Napakagandang tira Rook C7. Pag umalaw yung kabayo, may kain doon.
Ngayon, pwedeng depensahan yan eh. Pwede pong tirahan ng Rook C1. Ayan. Ano mangyayari pag Rook C1? Kakapturin pa rin po yan. Tapos pagka takes mo, tirahan lang ng F6. Ayan, equal daw po. Pero ang pinili po ni Ali Reza is nag-knight D5 agad eh. So, equal pa rin pero binibigay niya to, no? Ngayon, bakit hindi po kinapture ni Wesley? Hindi niya po kinapture yan. Dahil pag kinapture mo yung libreng pawn, may takes dito. Pagka-capture mo, mati ka sa ilalim. Kaya napilitan mag F6 yan para may tatakbuhan yung king. At sinagot naman yan ng Rook B7. Talagang uma-atake. Okay, so hindi na dinipensahan yung pawn. Nag-counterplay na lang dito. Ginawa ni Wesley, kinain niya yung A2 at nag-rook lang po sa B1. Aba, hindi pa nga bumawi agad, no? Talagang siguro sinasabi niya, iniipit niya lang, no? Anyway, nag-knight E6 si Wesley to defend kasi ayaw mong kainin. Tapos kinapture yung bishop, binawi po ng tore, nag-capture din doon. Aba, libre na din pala kasi talaga. So, kinapture po dahil may bishop sa E3 nakadepensa dyan. Of course, kinapture and takes and then nag-C5 si Wesley. So, ang pinaka-threat niya po ito. So far po, equal lang yung posisyon. Pero tingnan nyo po yung oras ni Ali Reza. 23 seconds na lang siya. Samantalang si Wesley, 2 minutes pa. Ang ginawa po niyan, nag-bishop lang po sa B8. Nag-open file yung tore sa D7. Pumasok yung tore pero tumalon lang doon. Ayun, no? Paano mo didepensahan ito ngayon? Hindi ka maka-F3 kasi may check. Hindi ka makalapit. So, wala. Hindi madepensahan. Good move yan. Kaya gumano na lang pero kinapture lang po. Ngayon, pag tinulakan mo para umalis at makapture to, hindi. May check eh. Babagsak yung G3. Kaya ang ginawa niyan, nag-king move na lang. Pero Rook D4, hindi kailangan gumalaw yung kabayo. Dinipensahan lang, may pressure pa dun sa C4. So magtutubonsap na si Wesley. At ang nangyari na nga, nagtuira na lang po doon. Nag-H5, nag-king move, kinapture at wala nang oras si Ali Reza. Tumulak ng pawn, kinapture lang yung G3. Naparesign na. Kasi nga, may check pa. Ang daming pawn eh. Mawabagsak pa yun. Maubos. Talagang tagilid pati sa oras, naparesign. Ngayon, ang style po ng bawat round, dalawang laban eh. Kailangan mo maka 1.5 para mabigyan ka ng 1 point. Pero pag nag 1-1, mag-Armageddon pa kayo, no? Para malaman kung sinong panalo sa match. Anyway, sa round number 2, ito po ang nangyari. Tingnan nyo po. Panalo ulit si Grandmaster Wesley So, kaya siya po ay panalo sa kanilang match. Grabe, no? Mabilis nga, tingnan natin kung ano nangyari dyan. Bilisan lang natin para may makita lang kayo. Pero hindi na natin na-analyze na malalim. Uy! Oh, equal lang to. Ay, lamang na lamang pala kasi. Nakapasok na eh, no? May threat pa dito eh. Wala na. Bishop F7, ayun, pumasok yung kabayo. May threat dito na check. Kaya dinipensan, tinulak. Nag-win doon. Uy! Capture takes. Knight doon. Atakado to. Atakado din yun. Anong ginawa? Walang oras, 17 seconds. Ay! Naparesign, napakain to. Anyway, kahit ata depensa ng ganito, no, tagilid na din. Kasi knight takes B3, rook takes B3. Dami kasi material eh. Bishop D5. Ayan. Alright. At dahil doon panalo si Wesley, ang matindi. Round number 3, kalaban niya po si Magnus. Anong nangyari? Abangan niyo po yung video. Muli ito mo yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Don't forget to like and share. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye po. God bless. Follow and subscribe. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.